June 14, 2025. Nandito tayo ngayon sa tapat ng US Embassy sa Rojas Boulevard, Manila. At tayo ay maglalakbay papunta ng Pasay sa may MOA at papunta ng Parañaque sa pinakadulo ng Macapagal Boulevard. So babaybayin natin ang Macapagal Boulevard mamaya. Tingnan natin yung dulo-dulo. Pero ngayon dito muna tayo sa Rojas Boulevard. So nandito yung Baywalk sa ating gawing kanan. Ayan. Magandang mamasyal din dyan. White sand na rin. Malaki na yung pinagbago. So ito ay kanto ng Pedro Hill. Itong left side na do, yung traffic light na nakagawi sa left, papunta yan ng Pedro Hill. At ito naman ay dire-diretso to hanggang nagdudugtong ng Coastal Expressway papuntang Cavitex. So ang dulo-dulo nitong Rojas Boulevard ay sa may Luneta, tapos dun sa may bago pumasok ng Coastal Expressway sa ilalim ng Skyway. At ang susunod na traffic light, ito ay Quirino Avenue. O rather, ano pala to, sa Raha Sulaiman, yung traffic light na to. Yung susunod pa pala ang Quirino Avenue. So, meron ditong speed limit 60 sa mga cars, sa mga truck ay 50. Etong second lane na to, truck lane siguro to kasi mga truck yung nakapila. So pagkatawid natin dito sa Quirino Avenue ay kakanan tayo ng Ocampo, Pio Campo o ng Vito Cruz. At pagkanan natin ng Vito Cruz, ikot tayo doon sa circle. Tapos babaybayin natin yung Macapagal Boulevard o Macapagal Avenue. Dulo-dulo din natin siya iikutin ngayon. Yung dulo ng Macapagal, papunta doon sa Parañaque, meron dong naka-cross na daan, Pacific Avenue, kung hindi ako nagkakamali. Yung kaliwang side, papunta ng Don Galo. At meron ding shortcut doon, papunta ng Bulong-Bulungan. Bilihan ng mga seafoods. Tapos may shortcut doon ng service road, mga motor. So, doon dumadaan. So, yung time natin ay 12:15 ang tanghali. So, may naka-park dito sa unahan natin na truck. Kaya gawin tayo dito sa second lane. Hindi pala naka-park to. Ginagawa pala. So may nakailaw naman, signal na may ginagawa at may naka-signage pa na merging left. So ingat tayo kapag ganitong mga kalsada kasi yung mga motor minsan left and right dumadaan, so
doble ingat tayo. At pag ganitong may ambulance, lagi nating pagbibigyan. So, ayan, paunahin natin yung ambulansya. Dito tayo gagawi sa kanan. Ito yung Vito Cruz o Pablo Campo. Yung traffic light dito, kahit naka-red light yan, papunta dito sa CCP, pwedeng mag-turn right. Pero syempre with caution. So ito yung CCP sa gawing kaliwa. Pinipinturahan siguro kasi maraming mga scaffolding na naka-assemble. Dito merong kanto, kaya lang may nakaharang, may barrier. So ibig sabihin ay kinlose nila to. Sarado din dun sa kabila, kaya ikot tayo dun sa kabilang side. Ito naman sa bandang unahan, ito yung Tanghalang Balagtas o Folk Arts Theater. So dito tayo na sa tapat ng PICC, ang Philippine International Convention Center. Yung dalawang building na yan, yan yung PICC. So tawid tayo at gawing kaliwa. So malimit gamitin yung PICC sa mga graduations, mga college na gumagraduate kapag maraming bilang. So dyan sila nagbe-venue. Yung diretsyo nito ay papunta ng Star City at ng DZRH radio station. So kanan tayo dito at tingin ko ito na yung dulo ng Macapagal Avenue. So yung tinutumbok na yan yung nakikita natin, yan yung World Trade Center. So may mga ginagawa ditong kalsada sa part na to. Ingat tayo dito lalo kapag gabi. Ayan, yung isang lane ay may mga nakabakod. So yan yung World Trade Center. Ayan, sa gawing unahan na yan. Ayan. So hindi na natin masyado makita kasi nakapaslant yung location natin. So ito yung kanto ng Buendia Avenue o Hilpuyat Avenue, pero minsan mas malimit na ginagamit yung name na Buendia. So itong Buendia, dire-diretso to, ito yung pinakadulo dito sa gawing Pasay, tapos yung kabilang dulo niya naman ay dun sa Makati. At meron yung Buendia flyover pababa ng Kalayaan sa papunta rin ng BGC at ilang part ng Makati.
So ito yung street na to, yung kanto na to. At syempre, Makapagal, ito yung ating balalakbayin, itong Makapagal Avenue. So, dire-diretsahin lang natin to hanggang sa dulo. So, i-try nating ikutin yung camera kung makita pa yung World Trade. Kaya lang natatakpan nung part ng ating side ng sasakyan. Kaya hindi na makita. Pero napansin naman natin kanina yung bago tayo dumating dito sa traffic light. So maganda yung panahon, katanghaliang tapat. Hindi naman masyadong mainit kasi may mga ulap-ulap din kahit papano na nakakapagbigay lilim sa atin. So itong part na to ay Pasay, pero yung Makapagal na to ay mahahati sa dalawa. Yung kabilang part sa Asiana City ay Parañaque. So ayan, may traffic light na green. So green na tayo. Dito naman, pagkalagpas natin ng traffic light ng Buendia Makapagal, may ginagawa na. Ayan. So, ingat din dito, lalo pag gabi. Marami palang ginagawa ngayon dito sa Makapagal. At meron ulit traffic light dito sa bandang unahan. Naka-green naman, sakto tayo. So, diretso. May nag-aabang na mga enforcers. Ayan sila. So may naharang na isang sasakyan. Siguro ay may violation kasi hindi naman naharangin kung walang violation. So diretso lang tayo at paglagpas ng tulay, may tatawid din ulit tayong traffic light. So yung nakikita nating mga buildings, yan, mga condo karamihan dyan. Medyo madami na yan. So, gawing kaliwa ang kanan pala, gawing kanan yan, yung papunta ng MOA. At marami ding mga pasyalan dyan sa parte ng MOA. So, gawing kanan, kung pupunta kayo ng MOA, dire-diretso lang yan. MOA Seaside, ayan. At sapagkat diretso tayo dito sa Makapagal, so dito yung ating pupuntahan, dito tayo dadaan. May mga parang bakante pa ring lote dito pero isang araw sigurado may mga buildings na din na itatayo dyan. May traffic light ulit dito. Ayan. Siyempre kapag may traffic light, lagi tayong dapat alisto. Diyan sa gawing kanan ay may school. Parang Taytana College yata yung school dyan. Hindi ko sure pero parang ganon. So kapag nakatawid tayo dito sa traffic light na to, ang susunod na traffic light ay EDSA naman. Corner ng Makapagal EDSA. So sa gawing kaliwa, may signage din yung traffic light na may turning left naman. Hihintayin lang nila yung green light. Dito ay 4 lanes meron. Magkabila. At yung gawing kanan yan, palikuyan papunta ng EDSA. Tapos yung gawing kaliwa naman, paliko din papunta ng EDSA, kaya lang papunta ng Rotonda Pasay. Itong kakanan sa bandang unahan, EDSA papuntang MOA yan. At dun sa kabila, EDSA papuntang Rotonda Pasay, papuntang Baclaran. So ayan, kumakanan sila, papunta sila dyan ng MOA. Medyo malapit lang, pwedeng lakarin mula dito ang MOA, mula dito sa kanto na to. At dito sa gawing kaliwa, yung malaking building dyan, yung Dragon something building, ganyan.
So kapag nakatawid tayo dito ay malapit na yung boundary ng Pasay, Parañaque. So yung lugar na to sakop to ng Pasay. Maganda yung development dito, marami ng mga buildings. Pero dun sa Parañaque, pagtawid natin mamaya, maganda rin yung mga developments doon. Marami na ring mga buildings na mga nakatayo at marami pang mga ginagawa. So kapag ganitong traffic light, dito natetest din yung ating mga patients. Kapag nagda-drive tayo, lagi nating i-check yung ating mga ginagamit na mga sasakyan. Check natin yung battery, yung mga ilaw, yung oil, yung water, at yung mga gulong natin. So, i-check lagi natin. Okay, go tayo. At Double Dragon pala yung building na to sa kaliwa. At yan, may mga katabi, kasunod, katapat na mga buildings. Grabe, daming buildings dito ngayon. Dito sa gawing kaliwa, nandyan mamaya yung madadaanan natin yan, yung office ng immigration. Dito naman ay mayroon ding mall at yung mall dito ay parang Walter Mart yata yung mall dito. W Mall. So parang Walter Mart Mall nga to. Okay, so tatawid na tayo ng tulay at ito, pagtawid natin ng tulay na to, ito yung boundary ng Pasay, Parañaque. So pagtawid natin, ito ay Parañaque na at ito na yung Asiana City. Dito ay mayroon ding malaking mall na ginawa ang Parkal at operational na ngayon yung Parkal na yan. Marami na ring mga namamasyal dyan. Dito sa gawing kaliwa naman, nandito yung City of Dreams. Tapos kapag nasa bandang unahan na tayo, merong tulay na paakyat at yun ay entry papunta ng Skyway, papunta ng NAIA Terminal, papunta ng SLEX, NLEX. So ito yung City of Dreams sa bandang kaliwa. At lagi din tayong magkondisyon ng ating mga katawan kapag nagta-travel. So, kapag nakakaramdam ng antok, huwag dediretso ng pagdadrive. Hanggat maaari, humanap ng lugar na ligtas, kagaya ng mga gasoline stations na maraming mga tao, tapos pwedeng umidlip. At kung makapag-recharge na, tsaka na lang magpatuloy na mag-drive. Mahirap kasi mag-drive ng aantok-antok. Ako, nakaranas ako na nagda-drive na talagang kailangang makarating sa pupuntahan pero antok na ako kaya minsan yung ganitong traffic light, tinatapik ako nung kasama ko at pinapaalaala na go na pala.
So, mahirap talaga kapag antok yung kalaban sa pagdadrive. Hanggat maaari, wag tayong magtutuloy kapag inaantok. Magpahinga, mag-idlip. At yun ang ginawa ko na yung mga sumunod na mga travel ko. Pag talagang antok ako, sasabihin ko sa kasama ko, i-idlip lang ako. At okay naman, yung pag naka-idlip na, naka-recharge na, mas maganda yung pagpapatakbo ng sasakyan. Ito yung Parkal Mall dito sa gawing kanan. At dyan sa bandang unahan, yung sabi ko kanina na merong rampa, merong tulay na paakyat ng Skyway. Kung pupunta kayong NAIA, Terminal, punta kayo ng SLEX, punta kayo ng NLEX, pwede nyong maging option yung entry na to ng Skyway. Dito sa pinaka-left lane, innermost lane, dyan yung entry ng Skyway. So, may naka-signage naman dyan, ayan, to Skyway. Tapos dito sa ating dinadaanan ngayon, yung left lane nito, kakaliwayan, papunta sila ng airport, papunta ng Baclaran. So tayo ay dito sa diretso. Itong diretso, papunta ng ating pupuntahan, yung Pacific Drive. Tapos may daan din yun, papunta ng Cavitex. May daan din doon, papunta ng Service Road sa Don Galo. I-try natin yung Pacific Drive. Try natin kung makakapag-ikot tayo doon sa Pacific Drive. Pero sa pagkakaalam ko kasi ay pribadong lugar yung kahabaan ng Pacific Drive na yon. Marina Bay ang subdivision doon at parang eksklusibong subdivision din. Try natin kung makakapasok tayo. So, dito natetest lagi yung patience natin kapag may mga traffic light. Pero syempre, hindi naman laging naka-red yung mga traffic light. Syempre, nag-green yan. Maghihintay lang tayo ng ating turn. Okay, so kagaya nito, go na. Ayan. Ang terminal ngayon na parang pinaka-sentro dito sa NCRI, itong PITX o PITX, Parañaque International Terminal Exchange, kung hindi ako nagkakamali. So, yun ang meaning ng PITX, Parañaque International Terminal Exchange. At yung entry niya, nandito sa bandang unahan natin. Yung entry niya ay one way, tapos yung exit doon sa bandang dulo ay one way din. Maraming mga nakaparada ngayon kasi tanghaling tapat nga, ay may mga kainan, ayan, kumakain sila. At itong sa unahan natin ay parang hahanap ng space nila para magpahinga din siguro. So, diretso tayo. So, halos lahat ng mga biyahe yata dito sa ating bansa ay meron dito ang PITX. Papunta kayo ng south, papunta ng north. So, may mga biyahe siguro dyan sa loob.
Ayan, yung left lane na yan, yan yung entry ng PITX. So, naka-red pa sila, kaya stop. At tayo naman ay naka-green, so tuloy-tuloy lang tayo. So, naka-cross na yung pinakadulo nito. At ito na yung Pacific Drive. Minsan nakakapasok din kami dito kapag meron kaming transaction. Kaya lang kailangan na masabi mo doon sa guard kung saan ang punta, ano yung tamang address. Alam ko kasi private yung lugar na to at exclusive, parang exclusive subdivision nga. Sabi nung kaibigan ko, dito daw may bahay din dati si Dolphy. So, ito nga, medyo nag-aalangan ako. At may 3 lane with sticker yung dalawa. At dun sa tabi ng post ng guard ay guest lane. So, hindi naman tayo guest at wala tayong particular na pupuntahan sa loob. Kaya, hindi muna tayo tutuloy dito sa loob. So, hanggang dito na lang muna ang ating travel lakbay. Halos yung makapagal ay ating binaybay dulo sa dulo. At maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Pinoy TV. God bless us all.